Breaking news, walang kalaman-laman. Eloy Bugres binanatan at tinawanan lang ang naging interview ni Claire Castro kay Boy Abunda. Narito ang buong detalye. Naging mabilis ang pag-apoy ng diskusyon sa mundo ng showbiz at social media matapos magpakawala ng manghang na salita ang sikat na online personality at political blogger na si Eloy Bugres laban sa naging viral interview ng abogada at media personality na si Attorney Claire Castro sa batikang host na si Boy Abunda. Sa kanyang pinakahuling livestream, hindi napigilan ni Bugres na kutyain ang takbo ng panayam na tinawag niyang sarsuela at walang saysay. Nagsimula ang ingay sa isang seryosong segment ng programa ni Boy Abunda kung saan naging panauhin si Attorney Claire Castro upang talakayin ang ilang mainit na isyong legal at personal na kinasasangkutan ng ilang personalidad. Kilala si Abunda sa kanyang malalim at mapanuring tanong habang si Castro naman ay kilala sa kanyang prangka at matapang na opinyon. Gayunpaman, ayon kay Eloy Bugres, malayo sa inaasahan ang nangyari. Sa halip na makakuha ng konkretong sagot o seryosong diskusyon, tila naging pa-showbiz at pabibi umano ang dating ng panayam. Sa kanyang reaction video, mapapanood si Bugres na paulit-ulit na humahalakhak habang pinuputol at sinusuri ang bawat bahagi ng interview. Ayon sa vlogger na si Eloy Bugres, tila palaro o scripted ang dating ng palitan ng salita sa pagitan ng dalawa dahil umiiwas si Castro sa mga totoong tanong na ibinabato ni Abunda. Ayon kay Bugres, masyado umanong malambot ang mga tanong ni Boy Abunda ngayon kumpara sa mga nakaraang matatalas nitong panayam. Ayon pa kay Eloy Bugres, puro paligoy-ligoy ang sagot ni Castro at idinaan lamang sa tawa at ngiti kapag naiipit sa mga sensitibong paksa. Nabigo rin umano si Abunda na pigain ang kanyang bisita. Ayon kay Bugres, tila naging masyadong mabait at maamo ang King of Talk na malayo sa kanyang nakasanayang estilo ng pag-interview. Kahasang sinabi ni Bugres na ang tanging layunin ng interview ay para sa views at hindi para magbigay ng totoong linaw sa mga isyong kinasasangkutan ng abogada. Hati naman ang opinyon ng mga netizens sa naging banat na ito ni Eloy Bugres. May mga sumang-ayon sa vlogger at nagsabing nawawala na nga ng bagsik ang mga showbiz talk shows ngayon. Sa kabilang banda, marami rin ang nagtanggol kay Boy Abunda at Attorney Claire Castro. Ayon sa mga tagahanga ng King of Talk, natural lamang ang estilo ng paggalang ni Abunda sa kanyang panauhin at may sapat na kredibilidad si Castro bilang isang abogado upang magsalita sa telebisyon. Kilala si Abunda sa pagiging tahimik sa mga ganitong patutsada, ngunit abang-abang ang mga marites kung papatulan ba ito ni Castro sa kanyang sariling mga programa o vlogs. Habang isinusulat ang balitang ito, wala pang opisyal na pahayag o tugon si Boy Abunda at si Attorney Claire Castro hinggil sa viral na pambabatikos at pagtawa sa kanila ni Eloy Bugres. Inaasahan naman ng mga taga-subaybay kung papatulan ng kampo ng dalawa ang mga hirit ng vlogger o pipiliin na lamang nilang manahimik. Para sa mga susunod pa update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. On the other hand, ikaw, Claire, sinto-sinto nga alpot ka nga tinagurian ka pa namang abogadang bilat sing Eloy mo. Saan ka nag-aral yun nga mababang paralan sang Santa Clara? Hindi sa nagasagot sang English do alipungoy tinanong sa ni Boy Abunda. Given the chance, if you're going to go to heaven, sabi din sang Incho Siro nga kalbo nga agi, sinong dadalhin mo sa langit? Sinagot siya si Bongbong Marcos. Define relasyon. Ano ang ibig sabihin ng isang relasyon? Bakit siyang dadalhin mo at bakit mo pupunta sa langit? Isa lang ang destinasyon yung mga kawatan kayo sa impyerno. Inintay kayo ng tatay niyo si Kaning. Hindi niya dadalhin ng anak niya sa langit, hindi dadalhin ng nanay niya. Hindi man tatay o mga kapatid, dadalhin niya si BBM. Ano kaya? Ano niya ka? Ikaw ang kagaya? 3 summers spotted. Ay, wow! Grabe ka mukha mo si ano? Si Catherine Bernardo, wow! Kamukha mo si Chucky mo. Mukha na oy, kiruki-rupi. Kamukha si Catherine, uy, grabe. Feel na feel sa sinto-sinto. Nag-injection ka ba kanina, Atiban? Nung kin-interview ka ni Boy Abunda, nag-Atiban ka ba? Punta sila kano sa langit, di BBM bilat sing Eloy mo. Feeling ko siya ning kirida, siguro siya ning taga
All ni BBM. How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. As long as we will tell the truth. Ay, bilat si Eloy. How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. Hindi naman ako pwede magtanggol kung may ililihim tayo na mali. So, as long na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, Yeah, di hindi ko tatanggol. Hypothetical. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president? I will tell him. That's not correct. That's wrong. Let's make an action on that. Do you have that kind of a relationship? Nasasabihan ko po ang Pangulo. Nabibigyan ko po siya ng advice. Bilat si Eloy, grabe! Nabibigyan mo ng advice sa isang Judith? Ano niya ka, how? Advisor niya ka? Advisor niya ka sa social economics? You are a spokesperson. It means ikaw ang kanyang mikropono. But that doesn't mean na ikaw ang taga-advise niya kung ano ang nangyayari sa society. Kung ano ang dapat gawin natin sa ekonomiya nating nag-quicksand. Nabibigyan ko pa siya, so meron kayong close relationship. The only thing that is a sign sa mga tao na parehos mga spokesperson is to try to manage the damages that is around the corner of Malacanang. Spokesperson does not have, or it's only limited to say on behalf of the president or to make sure that he looks good. His image is well maintained in a very classy and plastic way. Wala doon nakasaad kahit saan mo basahin Bilatsing Eloy ka na advisean yung presidente sinungaling ang Bilatsing Eloy habang ginawa mo saan advisean mo sa anong advice mo sa kanya ang dapat sa ating bayan BBM ay ikulong ang lahat na hindi sumasang-ayon sa iyo. Ang dapat sa mga tao na nagrereklamo sa iyong pamamalakad ay dapat nating tugisin. Lalong-lalo na sa nangyaring lindol sa General Santos City. Kailangan ay paimbestigahan kung sino ang may kagagawan sa nangyaring lindol. Dapat ay managwat dahil itong lindol at pagwasak sa mga gusali ay meron dapat managwat. Mr. President, hindi pwede na ganun kalakas ang isang lindol kung walang isang tao or mga tao na nagsabotahe sa lindol na nangyari sa Mindanao. So dapat ito ay unahin muna bago ang mga flood control dahil maraming mabubukayo at mabibisto, Mr. President. Ang dapat na gawin natin sa lahat ng mga perwisyo na nangyari sa Jensan, tanungin natin si Jesus Christ at si God kung sino ba ang kanyang binigyan ng karapatan na lapastanganin ang ating mga gusali sa Jensan. Mr. President, kailangan panagutin ang sino man na may kagagawan sa lindol na nangyari sa General Santos City. Wala akong sinasabi ng mga pangalan, ngunit at datapwat, ako man ay magkakaroon ng tinatawag nating conference call kay God, kay Jesus Christ. Tatanungin ko kung sino ang binigyan nila ng karapatan para ganituhin ang General Santos City. Kailangan pa imbestigahan daw kung bakit ganun ang lindol Bilatsing Eloy. Saan ka kumukuha sa teorya mo, adik? Huwag mo kasi ginakumbine ang shabu sa store. Hindi ginakumbine Bilatsing Eloy ang metapitamin sa asiton. Dapat isa lang kaya gaganon kakabubo. Sinong dapat Bilatsing Eloy nga sisihin sa lindol? Walang iba kundi si God. Ang Panginoon ng kalikasan lang ang pwede natin tanungin, Lord, bakit naman naglindol sa 7.8? Tatanungin niya daw kung sino nasa likod sa lindol Bilatsing Eloy mo si Jesus Christ. Ay gagagagaga, hanapin niya kung sino ang salarin sa nangyaring lindol sa General Santos City. Napagsasabihan ko po ang presidente. Ganyan kami ka-close. Kung ano ang mga bagay at hindi ko pwede siyang ipagtanggol kung alam ko na may mali. Alam mo na may mali
na ayaw ng presidente mo ang alpot ka na mag-follicle test dahil ang mga tao ay hindi naniniwala na siya ay normal. Dapat sinasabihan mo ang iyong presidente na pagawa ng veneer ang kanyang body double. Ipareho nila ang kanilang ngipin. Ang ngipin ng isang body double ay square. Ang isa naman, ang kanyang ngipin ay bulok. Sabihan mo rin ang iyong amo na dapat ang kanyang ngipin ay ipaprophylaxis niya. Kasi ang kulay ay iced tea na. Huwag mong hinahayaan ang iyong presidente na ang kanyang mga skin niya ay chararat. Hilamusan mo siya araw-araw, Claire, ng ice. Bilat sing iloy siya pa siya buo ng yudi po. Ayaya. Claire, ang shabu, isa lang ka-ingredient, metapitamin lang. Huwag mong i-combine bilat singiloy ang aceton. Ayan ang produkto, ang outcome, result. Sino ba naman bilat singiloy force majeure? Hanapin ka na kung sino ang may kagagawa sa nindol. Ay, bilat singiloy. Ang lahat na nasa Malacanang ay mga kuging. Tapos may nagsabi pa nga siya si Juan kano si Chris Catherine Bernardo. Bigyan ko po siya ng advice. Advice? Nasasabihan ko po at nakakasuggest po ako. Yung kasi Without Diyos him ko. reacting, Without him reacting. without him, reacting in a way that, you are his spokesperson and you should just be. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Sip-sip ka talaga. Hindi lang sip-sip. Bobo. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Kailangan po niya ng mga taong magbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Meron po ako isang example. Meron po isang naturalization na inihain. Halos lahat ng lawmakers ay aprobado. And then, alam ko na mukhang medyo hindi magiging maganda yung sitwasyon. So I told him, Sir, kindly review this bill. Ito naturalization, application for the naturalization, pending before the Congress at isasubmit sa inyo. Just try to study that. And he did. He vetoed it. After 3 months or 2 months, that person was accused of kidnapping. So nakikinig po ang Pangulo. How far would you go to defend the president? As long as Botigon, why is it that you could not construct a proper sentence in English? Why is it that you are too, too frozen every time you get into an interview? It is such a shame that for a person who is supposed to be committed to be a microphone of the president, someone who should be very eloquent, someone who should speak fluently in at least 2 languages, so to speak. Why can't you do that? There is nothing, not even an inch na pwede kang i-compare kay Harry Roque noon. You are an attorney, for crying out loud. And Boy Abunda was asking you very simple question. It was not even complex. You could not even give a precise, clear, or something extraordinary to impress the audience or to impress Mr. Boy Abunda. Do alibungo, isip lang nakikinig pong presidente, yuta, dinebidensya mo. Dinebidensya mo, sinabihan mo ko sa mga naturalization. Of all the things that the president needs to hear, for example, poverty, unemployment, no education, people who are suffering from dialysis, heart transplant, so many things that is better discussed with the president. Those people who are lying down, dying in our hospitals, wala kasang iba na pwede mapavito sa kanya, kundi ang mga naturalization, bilat sing iloy na hindi wala naman may mamamatay. 2 months, 3 months from now, na-convict sa anuday. Convict sa ano? You did not even specify what kind of conviction, who was this person, what was the case, and why that bill was that important to you, that you needed the president to read it over and over again, and for him to study it. First of all, the president is not a lawyer. The president did not finish his school. He does not even read and review anything because he does not know shit. Everybody knows that. He didn't study law. He is not a luminary of law at all. Para istadihan niya, he has an advisor in finance, he has an advisor in economy, he has an advisor in agriculture, advisor in social trading and chururut, he has an advisor in social economics and all, he has an advisor for shabu and cocaine, he has an advisor in everything.
Lahat nga ginagawa niya, doon nagagaling asawa niya, abogada, sa iyo sa makinig. Lisa Tanas is an active teacher of law and at the same time a lawyer herself. Kung may isang tao nga dapat mag-review, ang bilatsing Iloy ka sa mga bil-bil na yan, dapat ang asawa yung abogada, hindi ikaw. Gahuliday ka mo, nasisipin kayong dalawa ni BBM nga para ikaw mag-advise. Bilatsing Iloy ang assignment mo para ka maging aso magtahol. That is all. Wala ka lang sa ibang assignment, ganon. Wala ka sa assignment. At ano naman ang pakialam nyo sa mga bil-bilat sing Iloy? Ano ka mo Senado? Mga lawmakers na alpot! Gaga-gaga! Anong pakialam mo kung meron man sang dapat mag-review sa mga bill sa Pilipinas na kasama at malapit kay BBM, hindi ikaw ang asawa yung abogada? Abno? Paano si BBM mag-review bilat sing Iloy sa umaga, tulog sa gabi, gising? Saan ganda siya mag-review kay gaamuna na sa nga gaamuna every time mo, kamangusi mo? Gaga-gaga. Bak sa bagay, alam nga naman sila mag-hire sa matalinong tao, hindi nila ma-manipulate. Alam nga naman mag-hire sila sa Tanas ang mas matalino kaysa sa kanya, mabubugri siya, correct? Siyempre mag-hire sa sang alipungoy na katulad nito nga imbisil. Tama? That would be an insult to Lisa Tanas herself if her husband goes somewhere else to have a review if this and that is okay or this and that should be changed or whatever. At anong pakialam na sa mga luwi alpo? Gilatsing Iloy do ang iya nga papel bala kay BBM yung di do advisor /PA /executive assistant. And also, ladies and gentlemen, our Ninoy Aquino International Airport, which I oppose. Long time ago, even when I was younger, I did not want that to be changed to Ninoy Aquino. I wanted that to be Philippines Airport Chururot, pero ginpalitan lang, okay na lang na iya. Binenta na sang bilatsing Iloy nga presidente nga gobyerno natin for 48 billion. What is the cons kung ang isa ka public-owned, government-owned entity or isang bagay nga ginabenta sa ating gobyerno, hindi na takapalag. Hindi tayo kapalag kung gagawin nilang 10,000 ng terminal fee. Hindi tayo kapalag bilatsing Iloy kung mga entrance fee gagawin nila 5,000. Pamahalo nila ang renta sa nagaparking ng mga eroplano. Example, mapunta dyan ng Emirates Airlines. Mapunta ang Lufthansa, Air Canada Airlines, tapos ang kanilang parking for 1 hour. Trying to get their passengers is, let's say right now, is 100,000 pesos. Since privatized na ngayon, mapinagusto na sila, wala na sa regulation, hindi na tayo kapalag ng magreklamo nga gobyerno na. May subsidy na ang government nga ginabigay to maintain the airport, hindi na kasi privatized. Sasunod saan ang 48 billion? BBM! Bininta na nila bilatsing Iloy ang mga Meralco, bininta nila pati train, pati NLEX. Bininta na rin, wala namin natira sa atin ng mga Pilipino. Everything has been sold already. Right under our fucking nose. So ngayon, 48 billion, ngayon dudublihin na siya sa nagbili sa 48 billion. Saan nila kukunin? Ang 48 billion nga binayad sa Pilipinas, sa bilatsing Iloy nga presidente nga kawatan sa ating mga consumers. So instead, na ang mga ticket papunta sa Hong Kong, papunta sa Japan, nagapalo lang mga 16,000, gagawin na nila 32,000. Why? Ay malaki na ang charge bilatsing Iloy magparking sa ating airport mo. Gagawin na nila 50,000 papunta Hong Kong, papunta Thailand. Magduduble ang presyo kasi mahal na ang parking, mahal na ang mga surcharges nila. Magmamahal na ang mga pagkain, ang mga tubig magmamahal na. Napaalam niya ang bilatsing Iloy sa Filipino people to sell our airport? Wala! Wala na tayong pinag-aarian bilatsing Iloy. Tapos na, maya-maya magising tayo isang araw palalulo, wala ta kaluluwa, pati ang ating pit at mga nabinta na rin. Lahat ng mga nabinta na rin. Ito nangyayari sa Pilipinas, lahat binibinta ni BBM. Manang-mana sa bilatsing Iloy sa tatay niya, worse pa siya. Their mother stole $10 billion from us when they were in power. And then she whined about her thousands of shoes that was stolen in Malacanang when they were ousted. But they forgot that they stole 10 billion and now the punitive and the civil case that we're supposed to get from them, pinadismiss ang bilatsing Iloy nga si BBM at ang mga never again sa mga Marcos, UDP, mga nag-rally, si Dilima, si Chokno, Del Chokno, lahat ng mga NPA palalulo. Nakikipaglaban ba Makino? Hindi naging sila kanong sa Marcos. Ano ka ba Makino? Bunjing.
Ngayon, gidismiss ang kaso. That would have helped us Filipino to sustain, to add in budget to our economy, education, health, agriculture, things like that. You let it go without even saying shit. Ti ano tong mga rally-rally ni sa mga tanga never again EDSA? Nagpakamatay ang iyong uncle gago. Now he's drooling in his grave. Pagkatapos ni Ninoy, binigay ang kabuhay. Wala ka ba lang masabi ngayon ba makino bunjing? Bunjing-bunjingan kaya guys, tandaan nyo niya. Ang mga pagmumuka sa mga bilat sa Iloy, we are 32 million DDS. You should not be manipulated or even bought by the scrupulous fucking shit people. Kapag binigyan kayo ng bayad sa election, take it. Pera natin yan, hindi na nila pera. Take it, but do not vote for them. The worst government, imagine. Grabe, pati airport binibenta, pati NLEX, SLEX, bilat sa inyo, itong mga binibenta, dalay lang. Basahin ko sa inyo. Ang nabenta na at ang binibenta pa. Hindi na sa dilawan, mga churorot, mga ganun, wala na iya. Puro sa tanan bayaran. Tapos ang gago, pag nga Erwin, it's not our job to investigate, our job is to do law. Bakit tayo makikialam sa flood control? Quasi-judicial na siya ang Senate. Quasi, meaning, you're allowed to call someone, to subpoena someone. In aid of legislation, you're allowed to question sa mga dapat imbestigahan, sa mga corruption and whatnot. Wala ka na ay sa bagay. Paano mo bibalangan? Erwin, how would you know? You're a non-lawyer. You did not even have the chance to work in a law firm to be a paralegal. Hindi mo alam kung ibig sabihin ng quasi? Baka alam mo lang quasi mudo. Well, what he is doing right now is he's giving us a lot of monologue. Naiinis na nga ako, napipikon. Sa mga drama ni Kwani Pimentel, Jo, kung gusto mo lumipat, lumipat ka na lang. Huwag ka na lang magcharito suli sa amin nga madami kang mga salita. Nga mga kailangan kung mag-imbita ng mga chururot, diretsuhin mo na lang kami. Total, nag-expect naman kami na marami sa inyo ang magkampyo partido na magpunta doon sa Piki, Bilatsing Iloy, nga black ni Gatchalian dahil lahat naman kayo mga magnanakaw. Hindi naman lahat. Diyan sa Senado, iilan lang talaga ang true blue. Expected na yan, basta gani, mag-iba-iba na ang mga dialogue. Hindi na natin makikita ang inyong mga loyalty na talagang airtight. Alam na namin, huwag mo na kaming paasahin. We know already. So, Mr. Pimentel, kung mag-attend ka man sa Tuesday, kasi tomorrow is still holiday, Islamic New Year. So kung mag-attend ka man sa kung ano nga papatawag, special session ni BBM, alam na this, wala naman kami expect ng anything from you. Kasi marami ka naman basang plunder cases at hindi ka naman katulad ni Jinggoy na nanindigan talaga ng kanyang integridad. Support ka din siguro dahil dinanerbana ka rin. Katulad ka rin ni Sinunisa ni Chiswes nga munyeka Barbidal na ginerbana din kasi may mga video nga kahawak sila sa tanas. Kaya ikaw gina-nervous breakdown. Alam na namin. Joel, sorry Pimentel. Sorry Pimentel. Joel Villanueva pala. Joel Villanueva. Huwag mo na lang kami ginamonolog kag mga extemporaneous speaking. Maya-maya ka may mga video ka explanatory. It's so exhausting. That is so an emotional exaggeration. So if you wish na ikaw ay mag-backdoor method at ikaw ay mag-over the backhood, okay lang. Naaaninag na rin namin kag expected na rin namin yan. So carry on. Villanueva pala, sorry, my bad. Duparyo kasi sila itsura. Noon bala, gusto ko na bala si Pimentel. Noon. But I don't know now. Kasi iba na rin kanyang path. Senator Villanueva, sorry, I stand corrected. Senator Pimentel, Senator Villanueva, kay pareho sila itsura. Oo, babalik na naman ang laglag bala, babalik na naman ang nakawan, babalik na naman ang mga everything. Wala na tayo, hindi na tayo kapalag dyan kasi hindi na government eh. Tapos saan ka magre-report? Wala ka na re-reportan. Kasi sila na lang kaya kayo, mga OFW, pag umuwi kayo, dapat wala kayong dala. Ang dala nyo, bagahin nyo lang, carry bag nyo lang. Ang lahat ka pa sa lubong sa pamilya nyo, ipa-LBC nyo na. Or ipa-FedEx nyo. DHL. Wala na kayo sa mali-malita. Kung magdala mo kayo malita, damit na lang kasi nanakawin na. Laglag, baryagang na naman ulit. Nabinta na galing Pilipinas, wala na. Pati mga kag mga benta na rin, benta na rin.
Wala tayong magawa kasi lahat sila may mga pitik din eh. Iilalang alam nyo if ever VP Sara is going to get impeached dahil nga manipulated nila masyado. Next in line is Cayetano. Kaya dapat si SP Cayetano should not let go of his position. Wala sang iba nga wala sang iba dapat nga magpalit sa kanya. Dapat itong pinaglalaban natin. So every time you see any DDS, ito na lang talaga ang sword natin guys, our mouth and our thumb or pen. This is our only hope to keep disseminating informations na ito ay aabot sa dapat na abutan. Sana something is going to transpire na hindi na tayo magantay pa sa 2 taon kasi nga VP Sara has made it clear that she is not into sedition. She is not going to tamper the Constitution. Aantayin na lang natin na talagang ma-officially announce na patay shi na ang bilatsing Iloy nga bangag. Kasi syempre si VP Sara hindi naman siya katulad sa iba nga patay gutom ng patay gutom ng posisyon katulad kay Gloria Arroyo noon na ginagaw ya kay Estrada at kay Cory Aquino din na legitimately hindi naman siya dapat na nagpresidente. She was just a housewife who cooks and knows how to speak French. Wala sang experience kung ano nga legislatibo ginawa sa sang presidente just because Ninoy died. VP Sara is not like that. She knows the Constitution, she knows her place, and she is waiting patiently without exhaustion because she knows that she is going to be the next president. However, nevertheless, I am very positive, and everybody should be very positive like me because if something that we really want na talagang hinihingi natin araw-gabi na mamatay ni ang mga bilatsing Iloy nga mga kulto, the universe is going to conspire at ibibigayan sa atin. So magpangadi na lang ta guys. Tayo'y magdasal na lang nga mamatay na lang yung bilatsing Iloy nga badi double nga ma-affect sa blabang grabe ma-overdosan sa cocaine. Or kung mag-travel yung bilatsing Iloy ma-crash landing na lang. Amo na lang gid na ang ating hope. And I always believe that prayers is stronger than anything else. Mamatay siya ginisa kukunin ginisa ni taning. Ay by the way guys, maybe, kung hindi pa magsagot sa akin, kung mag-refuse pa rin ang mga 18 Marines, grabe talaga sila kamakabayan ng 18 Marines, I swear to God. So, I've been waiting for their bank accounts na para masendan ko through speaker mic sang ating tulong sa kanila. I still have it, don't worry. Ang gusto nila mangyari, itulong na lang sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. And nagapili talaga ako na iba naman ang tulong sa Mindanao, iba naman ang tulong sa inyo. Grabe, gini sila ka mga patriotic na mga tao. Talagang ako ay bow down talaga sa kanila. Alam niyo ang sabi nila, masayang-masaya kami, Iloy, Mami Iloy, sa iyong effort na magbibigay ka sa amin. Pero please, Mami Iloy, ibigay mo na lang sa mga nasalanta ng lindol. Tumulo talaga ang aking luha. So, on Tuesday or Wednesday, kapag hindi ko ma-change ang kanilang mind na ibigay ko dapat sa kanila kahit kunti lang, nga at least meron sila blasang something. So I'm going to choose at least mga 6 to 10 families na bibigyan ko sa tag 5,000. I-announce ko dito, pipili ako sa pinakagrabe gid nga situation. So, let's see. Yan ang isang alternative ko na lang kasi gusto gid nila nga itulong ko. Na itulong na lang ito ang mga tao na mga selfless. Hindi nila iniisip ang kanilang train talaga sila na maging selfless. And I truly believe in my heart, in the depth of my heart, in every crevice, in the crevices of my heart, na itong brave 18 Marines, totoo talaga silang mga tao. Gina-refuse nila ang lahat na tulong sa kanilang monetary. May mga ibang mga vloggers din na nagkukwentuhan kami. Talungin niyo si Attorney Levy. Gusto nila ibigay sa nasalanta ng lindol. Kasi sila naman daw, hindi naman sila na ng lindol na apektuhan. Grabe talaga ang mga taong to. Believe ako sa kanilang sakripisyo. So, that will be if that's the case, ma-choose na lang ako dito ng at least 6 kung ano ang pwede kong ma-stretch sa budget na supposedly para sa 18 Marines, ibibigay na lang natin sa mga victims of love, sa victims ng lindol. Okay naman na kay for a cause. So, by Tuesday or Wednesday, kasi holiday pa namin tomorrow, meron pa akong mga chururut dito. So, just send me the pictures, any evidence na kayo talaga ay dolor. Especially dyan sa Glan, sa Sarangani, send me your stories kung ano kalala ang inyong pinsala at
pipiliin ko lang talaga guys yung talagang grabe gid bala nga wala gid sang natira sa kanila. Limited lang naman ang ating funds. But sa awa ng Diyos, meron tayong mababait na mga 18 Marines na handang magsakripisyo ulit para sa atin. Kaya mahal na mahal ko kayo, Brave 18. Maraming salamat sa mga Ilonggo dyan na member ng Brave 18 Marines. Ako po, proud na proud gid ako sa inyo nga ako dugo Ilongga, kag kamo dugo Ilonggo. Habang buhi ko, utang ko nga kabalaslan sa inyo ang akon nga safety, kag sang akon nga pamilya, nga wala kita ginlusob sa mga terorista tungod dito kamo nga buhi sa bukid kag gimpang teroray nyo, gimpang taysi nyo ang mga tao nga gusto mag-angkon sang aton nga bayan. Madamo nga salamat sa inyo kag ako man ay nagadugo ang korason ko nga hindi gid sila kay mas kinahanglan daw sa mga taga General Santos kag mga taga Sarangani. May mga iban nga tawo nga damo kwarta but they refuse to help. Kanya-kanya naman talaga ang ating heart. There are so many people that does not possess 101 sympathy, and not a lot of people practice sacrifice. But if you are going to look into these eyes and to look at the selflessness of these brave 18 Marines, you would feel ashamed of yourself. The humility that they display, the benevolence, the piousness that they have is by far the best form or language of love and patriotism. Maraming salamat guys. Kami ni Daddy Bugs ay may pupuntahan. So I will see you again tomorrow, inshallah. God willing, stay beautiful and do not pada tarugo that doesn't belong to you. Au revoir. Maraming salamat po sa panonood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.